Praise the Lord, yon. Hallelujah. Sige po, tuloy po tayo at pasalamat tayo sa Diyos, no? Praise God. Ako yata yung unang, dinat na ng ulap. Yan na. Malapit na ako sa langit, mga kapatid. Ikaw po dyan. First time ba tong ganito, bro? First time to. Hindi, kasi din, isip ko din yung smoke sensor niya. Baka biglang umulan naman pagtapos ng talagang Elijah na. Praise God. Amen. Salamat sa Panginoon. Des lang. Hindi, okay lang. Actually, okay lang. Salamat sa Panginoon. No? Isang magandang bagay o isang mabuting bagay na ikaw ay makita sa tahanan ng Diyos. Praise the Lord. Ready na po ba lahat, mga kapatid? Kamay mo muna yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, ready ka na ba? Yeah. Sabi mo, sagot ka. Ready saan? Baka mamaya, mga kapatid ko, no? Amen, no? Hindi naman tayo nag-uusap tungkol sa kamatayan, pero kinakabahan lang. Amen, no? Salamat sa Panginoon. Sige, kahit na yung mga nabakante dyan, mga anghel yung uupo dyan pag hindi inupuan ng kaluluwa. Praise God. Salamat sa Panginoon, no? Okay, let us all stand, mga kapatid, and prepare our heart for listening the Word of God and reading for the Word of God. Let's open our scripture for today, 1 Timothy chapter 4, verse 9 to 16. Una akong magsasalita, mga kapatid ko, or tapos sundan nyo ko. Sa kayo, 9 ako, sa 10 kayo, tapos continuous tayo. Ako muna, this is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Ted? That's why we labor and strive, because we have put our hope in the living God, who is the Savior of all people, and especially of those who believe. Amen. 11, command and teach these things. Don't let anyone look down on you because you are young. Set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and purity. Amen. Sa 13, until I come, devote yourself to the public reading of scriptures, to preaching, and to teaching. 14. Do not neglect your gift, which was given you through prophecy, and the body of elders laid their hands on you. Amen. All together, mga kapatid ko, what's your life and doctrine? Tama po ba? Hindi pa. Dito pala, sa 15 pa lang tayo. Sorry, mga kapatid ko, sa 15. Be diligent in these matters. Give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress. Last, sabay-sabay po tayo. 16, watch your life and the doctrines closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. Tayo pong lahat ay panandaliang yumuko at nanalangin sa Panginoon. Kilang Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat una sa lahat, napakabuti mo sa aming buhay. Dakila at tapat kang palagi sa kabila ng maraming dahilan sa amin, hindi ka nagbago kailanman, Panginoon. Nanatili kang tapat, malinis, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At hayaan mo, Panginoon, sa oras na to, mapapurihan ka namin. Sa aming kalagitnaan, ikaw lamang po ang mataas. Sa aming kalagitnaan, Panginoon, ikaw lamang ang madakila, Panginoon. Ikaw lamang mabigyan ng parangal, Panginoon. Sa aming kalagitnaan, ikaw lamang ang aming itataas, Panginoon. Hallelujah. At narito, Panginoon, kami lumalapit muli. Sino man, Panginoon, nakita mo sa amin o bawat sa amin, Panginoon, karoon ng karumihan. Bahid ng kasalanan, Panginoon, na aming nagawa sa nakaraan at
saan man bagay, Panginoon, sa darating pa. Dalangin po namin ng iyong pagpapatawad. Hayaan mo sa oras na maging tapat kami at malinis kami sa iyong harapan. Hayaan matanggap namin ang iyong salita, Panginoon, hallelujah, nang walang hahadlang, Panginoon, mula sa puso, sa aming kaisipan, sa aming kaluluwa. Hayaan Panginoon, na maging karapat-dapat kaming tumanggap at makarinig ng iyong salita, O God. Lord, maraming pong salamat. Let the ministering angels, Panginoon, minister in every corner, in every Christian's, Panginoon, in every heart, and those who need, Panginoon, this day, hallelujah. O, purihin ka, Panginoon, luwalatiin. Hallelujah, dakila ka, Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw ang mataas, Panginoon. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Ang aking pamagat, mga kapatid ko, nais kong kunin muli dito bago kayo umupo. Wait lang. Kasi ako mamaya, ako na lang yung nakatayo eh. Amen. Praise God. Dito ko binalikan ko, mga kapatid ko, ang verse 10 na sinasabi, that is why we labor and strive because we have put our hope in living God who is Savior of all people, especially those who believe. Now, siya ating tagapagligtas, ang ating Panginoon. Siya lamang po ang kaligtasan ng lahat ng tao. Tapos mayroong sinabi doon, especially. No. Tingnan, ganda ng pagkabanggit, mga kapatid ko. Doon sa mahalaga pang bagay, parang ikaw yung pinakamahalaga, ikaw yung pinaka-importante, those who believe. Sa mga mananampalataya, isa po itong napakahalagang bagay. No? Parang binanggit ka ng isang importansya sa Lord. No? Napaka-importante natin, mga kapatid, tayong mga mananampalataya. Praise the Lord. Sabi mo nga sa Kanya, you are special in the Lord. Sabi ng Lord yun, no, mga kapatid ko. Sabi din, and especially to those who believe. Pag naniniwala ka pala sa Diyos, mga kapatid ko, special ka. Para alam yung ice cream, may special pa doon, nilalagyan ng langka. Di ba? Wag ganun, di ba? Special nga. Pagka sa siopaw naman, may special din eh, di ba? Di ba mga parang ganun, pag order ka, mami, special yung maitlog. Di ba? Parang ganun mga kapatid ko, no? Nandoon ka na pero may special pa. Mananampalataya ka na, mga kapatid, importante ka na pero special ka pa sa Diyos. Mga kapatid ko. Hallelujah. Praise the Lord. Makaupo na po tayo, mga kapatid. Gusto ko pa sana mong patayuin kayo, baka mangawit na yung mga tuhod niya. Amen. Nung binasa ko nga ito sa wikang Tagalog, sabi rito, dahil dito tayo ay nagsisikap at nagpupunyagi at umaasa sa buhay na Diyos. Sa buhay na Diyos na tagapagligtas ng lahat, lalo na ng mga sumasampalataya. No? Praise God. No? Sa English, parang iba yung word na ginamit. No? Pero doon, lalo na, parang ganun. Yung mga sumasampalataya, naniwala sa Diyos. May parang dagdag na biyaya, mga kapatid ko, sa mga sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos na buhay. We labor and strive. Nung nag-aaralan ko, mga kapatid ko, may napansin ako isang bagay dito. Yan. Lumabas na kaagad, no? Sabi dito, laboramus et contendenemus. Parang para din special na ice cream, no, mga kapatid ko. Ito yung Latin word, mga kapatid ko, no. At parang masarap din pakinggan, no. Laboramus et contendenemus. We labor and strive. Kailangan nating magpagal, kailangan nating magsumikap. Kailangan natin magtiyaga. No? Kailangan natin pagtrabahuhan, mga kapatid ko. Tinignan ko nga yung meaning niya, mga kapatid ko. Ito yung lumabas. I toil, no?
Baga, sa kanyang kalagayan, mga kapatid ko, yung pinaka-meaning niya, no? Pinaghihirapan ko ay toil. Yan yung pinaka-deepest meaning niya, mga kapatid ko. Labor, yan. Gumagawa ko, pinaghihirapan ko. Work I endeavor. Alam niyo yung work I endeavor? Ito pala yung trabahong pinagsisikapan. No? Trabahong pinagsisikapan ko. Ibig sabihin, hindi siya ordinaryong paggawa, mga kapatid ko, kundi talagang pinagsisikapan niya. Pinagpupunyagian niya, mga kapatid ko, no? Nandun yung, sa kanyang pagtatrabaho, nandun yung talagang concentration niya, yung kanyang focus, mga kapatid ko, no? Pinagsisikapan niyang maging maayos, pinagsisikapan niya na maging tama yung kanyang ginagawa, mga kapatid ko. No? Sabi doon, strive, I suffer. Baga, parang nandun yung kasama yung pagdurusa, paghihirap, mga kapatid ko. No? Pinagsusumakitan, malalalim na Tagalog. No? Kaya sabi dito, and of rest. Andun mga kapatid ko, parang pag na-oppress ka, no? Pinahihirapan ka, no? Parang sadyang nagdudusa ka, mga kapatid ko. Naalala ko yung sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, no? The last verse, mga 58 or 50. No? Sabi doon, yung mga anak ng Diyos daw, hinalitulad sa isang tupa na sadyang kakatayin. No, parang no? Ganun pala tayo. Kaya pala parang si Pablo pag sumusulat, meron siyang malalim na ibig sabihin sa mga anak ng Diyos. No? Kaya ganito yung meaning, mga kapatid ko, ng we labor and strive. Nandun talaga yung tinatawag na kailangan mong magsumikap dahil ihahanda ka sa isang bagay, mga kapatid. You are oppressed by force, mga kapatid. No? Amen. Simula pa lang tayo, mga kapatid. Di ako naninerman. Kaya sabi rito, no reward without effort. Ano bang bagay, mga kapatid ko, na pagsisikapan mo, paghihirapan mo, you cannot receive the reward, you cannot gain the prize without effort. No? Mga kapatid, kahit sa anong bagay man, sa pagtatrabaho mo, di ka na pwedeng sumahod, di ka nagtatrabaho, mga kapatid. Hindi mo ma-achieve, mga kapatid ko, yung tinatawag ng mga managerial stage, no? Maging sa secular, di mo kukuha yung honor, kung hindi ka nagsisikap at nagpo-focus sa pag-aaral. Parang hindi ka pa nga gumraduate kapag hindi ka. No reward without effort. Praise the Lord. Tahimik kayo masyado, mga kapatid. Amen. Sabi ni James, chapter 1, verse 12. Siya pong napakaganda. Sabi niya, blessed is the man who perseveres under trial. Because having stood the test, the person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. No? Pinagpala ang taong nanatiling matatag sa gitna ng pagsubok. Kapag ikaw pala ay dumadanas, you are under oppress, you are under, mga kapatid ko, suffering, you are under trials, no? Hindi under arrest, ha? Kung dumadanas ka ng ganito, sabi ron, no? Mapalad yung tao, pinagpala yung tao na natiling matatag sa gitna ng pagsubok sapagkat kung siya'y magtagumpay, tatanggap siya ng korona ng buhay. He will receive the crown of life. Sabi ni James, mga kapatid ko. Ito ay pangako ng Diyos doon sa mga umiibig sa Kanya.
Lahat ng umiibig sa Diyos, sabihin natin Amen. Praise God. Gusto niyo bang makareceive ng pangako ng Diyos? Amen. You need to undergo, mga kapatid ko. You need to undergo. You need under trials. You need to continue. You need to keep your life being a Christian, mga kapatid ko. Kailangan manatili ka sa gawain ng Panginoon. Manatili ka bilang anak ng Diyos, mga kapatid. Manatili ka, mga kapatid ko, sa salita ng Diyos. Amen. Ito yung gusto niyo ba? Sabi ng anghel, sabi mo, Amen. Oh, sabi mo sabi ni Espiritu sa bata, Amen. Yung anak ni Brother Mark, no? Pagtapos ng gawain, pagka nag-pray na yun, nag-pray yun. Pagtapos ng prayer, papalakpak na siya. Alam na alam niya na yung mga kapatid eh. Praise the Lord, no? Hallelujah. Yan yung mga bata, no? Natuturuan sila. Kaya yung mga bata, gusto talaga ng Diyos, no? Even during the ministry of Christ, mga kapatid ko, when Jesus, no, was in the ministry in the temple, mga kapatid ko, naroon lumalapit yung mga bata sa kanya. Sinaway pa nga ng mga apostol, eh. Kayo maingay, kayo malikot, no? Kayong ano. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, hayaan niyo yung mga bata na lumapit sa akin sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Kaya gusto ko maging bata eh. Dahil sabi ng Panginoon sa kanila ang kaharian ng Diyos. No? Praise God. Amen. No? Salamat sa Panginoon. Kaya yung mga bata, no? Train the child in the way he should go. When he is old, no? She will not depart from it. Hayaan siyang lumaki, mga kapatid ko, no? Sa dulang ng mga magulang nakasama ng paglilingkod sa Panginoon. Para habang siya'y lumalaki, nakikita niya ito, nagkakaroon siya ng progress, mga kapatid. Ikaw naman na magulang, nagpapatuloy ka sa Panginoon, no? Mga kapatid ko. Sa kabila ng mga problema niyo sa buhay, sa kabila ng maraming tinatawag na hindi mo na masabi, mga kapatid ko, ng mga pagsubok, no? Problema sa pananalapi, no? Problema sa pagtatrabaho, problema sa kasama sa trabaho, no? Problema sa biyanan. Ay, sorry po. Minsan ganun eh, parang ganun. Kasi ako, ilan yung mga kapatid kong may kasama, nakita ko talaga mga kapatid ko. Paano mga kapatid ko, sila nagkaroon ng mga asawa, no? Hanggang ako, mga kapatid ko. No? Pero ako, minahal ako ng magandang manugang ko, mga kapatid ko. Ay, ng tinatawag na biyenan ko. Kasi ang asawa ko, yung kanyang mga kapatid, puro babae, lahat puro anak. Ako lang yung pinakalalaki. Kaya pag kayo nag-asawa, hanapin nyo na puro babae lang sila. Para walang gugulpi sa inyo. Amen. Tapos, yun na, mga kapatid ko. At salamat sa Diyos, no, mga kapatid ko, sa biyaya ng Panginoon. At di ko rin alam, mga kapatid, isang araw, no, makikita ko yung mga bagay na yon ay under a process of progress in the Lord. Tayong lahat, mga kapatid ko, ay dumadaan sa tinatawag ng mga process ng Lord. No? Praise God. Nais kong balikan yung ating teksto, mga kapatid ko. Sa 1 Timothy chapter 4, verse 19 to 16. Paul instruct Timothy to teach all of God's creation is good and to focus godliness. Nung sinulatan niya, mga kapatid ko, itong si Timoteo, sinabihan niya na sa kanyang sulat, mga kapatid ko, na si Timoteo ay magturo, no, na ang mga ginawa ng Diyos ay mabuti. At tumingin siya doon, mga kapatid ko, sa isang bagay, no, mag-focus ka on the godliness, sa kabutihan ng Diyos. Mag-focus ka, sabi ni Pablo, mag-focus ka sa pag-angaral mo ng salita ng Diyos. Not fruitless meats, hindi yung mga alamat lang. No? Hindi, minsan tayo mahilig sa ganun, yung mga alamat, yung mga nakaraan. Saan nanggaling ang buwan, no? Saan nanggaling ang lab, saan nanggaling ang, no? Saan nanggaling ang alamat ng pinya, yung mga ganun, no?
Kasi marami tayong gano'n, no? Naniniwala tayo yung mga libro binabasa natin, yung mga notebook na binabasa natin tungkol sa mga alaalamat, mga kapatid ko, no? Tungkol sa pagbabasa, mga kapatid ko, ng horoscope. Ano mo ngayon? September 31. August 31. Huwag kang lalabas, makakaapa ka. Hindi yata ako lalabas ngayon. Sunday. Sa lahat ng August 31. Huwag kang tatawid. May dumaan na pusang itim, no? Ganun, mga kapatid ko. No? Isa naniniwala tayo sa mga ganun. Swerte ka ngayon. Ang gagawin mo, tataya ka ng loto. Kasi swerte ka ngayon. Baka tumama, sabi ng horoscope. Praise God. Trustworthy and deserving, full of acceptance. Paul exhorts Timothy to continue laboring and striving because of their hope rests on the living God who is Savior of all. Sabi ni Pablo, magturo ka, Timoteo, ipagpatuloy mo yung pagpapagal mo sa Diyos. Hayaan mong maraming kaluluwa ang tumanggap, ang makakilala. Turuan mo yung mga anak ng Diyos. Turuan mo yung church na sila'y magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. He instructed Timothy to command and teach these things to be example in various aspects of life. Tinuruan niya, mga kapatid ko, si Timoteo na sa lahat ng pamumuhay, no, maging huwaran ka. No. Praise God. To be an example in various aspects of life. Sa lahat ng uri ng iyong pamumuhay, sa pagtatrabaho, sa pakikisama sa trabaho, mga kapatid ko, sa mga kapatid mo, sa mga gulang mo, sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo, sa lahat ng klase ng pamumuhay mo. Sabi ni Pablo sa kanya, maging huwaran ka, Timoteo. Upang hindi ka mapulaan, hindi ka makitaan ng mga anumang bagay, no, na ikasisira, no, ng iyong buhay at lahat ng mga nakikinig sa iyo at lahat ng mga pinapangaralan mo. Sabi doon, and to devote himself to scriptures, reading, exhortation, and teaching. Mga kapatid ko. Paul also remind Timothy not to neglect spiritual gifts, giving through prophecy and laying on hands by the elders. Tinuturuan niya, mga kapatid ko, ituro mo sa mga sabi ni Pablo, ituro mo, Timoteo, doon sa iglesia ng gawain ng Panginoon. Pati yung pagpapatong ng kamay, no? Pati tungkol sa mga gifts, no? Kayo may mga gifts dito, mga kapatid ko, magpatuloy kayo sa gawain, magpagamit kayo sa gawain ng Panginoon. Kayong may binigyan ng mga gifts ng Lord, mga kapatid ko. Finally, he urged mga kapatid Timothy to be diligent to watch over himself and his doctrine, to persevere in these practices to save himself and those who hear him. Not fruitfulness of meaning, no? Baga, yun ang turo sa kanya, mga kapatid ko, ni Apostle Paul, mga kapatid ko. Maging diligent ka, no? Maging tapat ka. Pangunahan mo. Tingnan mo yung mga kapatiran sa church. No? Kahit bata ka pa, no? No? Sabi ni Pablo sa kanya, huwag mong hayaan hamakin yung kabataan. Praise God. Kaya mga, noon, alam niyo, mga kapatid ko, in that time, no? Si Timoteo, and yung pinagmulan, mga kapatid ko, no? Sa Greek or sa Jewish tradition or Greek tradition, mga kapatid ko, ang pagiging teenager nagsisimula sa 25. Hindi tulad natin, no? Sa atin is 13 to 19, no? A teenager. Pero sa kanila, mga kapatid ko, yung mga teenage life, nag-start ito, mga kapatid ko, yung pagiging kabataan nagsisimula ng 25 to 40 years. Isang malinaw nga na
dahilan ng ating Panginoon, no, when He start this ministry during the age of 30. No, nag-ministry siya. Kaya si Pablo, ay si Timoteo, kaya nung magsimula siya sa ministry, that is the age according to the history, mga kapatid ko, is 25 to 40. Bata pa yon sa mga Greeks, sa mga Jewish tradition or customs, mga kapatid ko. Ganun lang nag-i-start yung kanilang kabataan, mga kapatid. Hindi tulad sa atin talagang bata pa talaga pag sinabing kabataan. Pero sa kanilang tradition, sa kanilang customs, mga kapatid ko, yung nangangaral doon sa templo, pag ikaw ay kabataan, doon ka nag-i-start in the year of 25 to 40. No? Kaya si Jesus Christ, yung nangangaral siya, di ba? Nakita niyo, mga kapatid ko. Sabi niya, minsan nakipagtalo siya sa templo, sabi niya, gibain niyo ang templong ito in 3 days. I will raise. Pero hindi naman yung templong ginagawa na yun, mga kapatid ko. Tinuturing niya yung sarili. Pero sabi ng mga Pariseo sa kanya, wala ka pa nga 46. Wala ka pa nga 46. Wala ka pa nga, bata ka pa nga. Kumbaga, 46 years namin tinayo itong templo na to. Puro para siya sabi, ang bata-bata mo, sabi mo, itatayo mo to in 3 days na. Kami nga, 46 years namin tinayo to. Minsan, ganun din, nagkatalo siya, mga kapatid ko, no? Ang Panginoon kasi, minsan, nagsasalita siya ng mga tinatawag na speak of parables, speak of mga kapatid ko, no? Tungkol sa mga talinhaga, mga kapatid ko. Minsan, nakipagtalo rin siya, sabi niya, no? Nung makita ako ng inyong amang Abraham ay nagalak siya. Nagulat yung mga tao, nakapangang 50. No? Sabi sa kanya, nakita mo na si Abraham? No? Sabi ng Panginoon, wala pa si Abraham. Ako na, no? Kumbaga parang hindi naman yun ang gusto kong pakita nun. Bata pa ang Panginoon nung start siya ng ministry, ng gano'n, no? Kaya tingin sa kanya, bata ka pa nga eh. Nakita mo na si Abraham. Mas bata, mas tatanda pa nga kami sa iyo. Eh. Tapos ikaw, nakita mo na. Parang gano'n, mga kapatid ko. No? Kasi pag ginamit ka ng Panginoon, medyo bata ka pa, dinidegrade ka ng medyo may edad sa iyo. No? Kasi ang tingin nila, mas nakakaalam sila, mas marami silang experience, mas matalino sila, mas marunong sila. Pero sabi ni Pablo, huwag mong hayaan na hamakin ng iyong kabataan. Magsikap ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos, magbasa ka ng salita ng Diyos. No? Praise God. Simula tayo, mga kapatid. Starting. Embrace godliness over myths. Yan. Sa 9 to 10, mga kapatid ko, sabi dito yung binasa natin kanina, yung buod niya, mga kapatid ko, no, yung binasa natin. Sumasakop itong bagay na trustworthy saying. No. Yung trustworthy saying, mga kapatid ko, ito po ay yung tapat yung pasabi. Yung salita ng Diyos, pag nagsabi ito, tapat. Pag nangako yung salita ng Diyos, tapat ito. Kaya sabi ni Timoteo, trustworthy saying. Sabi ni Pablo sa sulat niya kay Timoteo, this is trustworthy saying. Ibig sabihin, merong panatag ang isang tao, mga kapatid ko, pagpatungkol sa salita ng Diyos. Maaasahan mo, mapagkakatiwalaan mo yung salita ng Diyos. Salita ng Diyos, hindi siya nagsasalita ng mints. No? Hindi siya nagsasalita ng alamat. No? Hindi siya nagsasalita ng kuro-kuro. Good morning po, Pastor Rico. Upo muna po kayo na mangangaral. Kasi, si Pastor Rico, nakikita ko kami, lagi nakikinig ng pangaran. Ngayon, Pastor Rico naman ako po. Sana makinig ka lang dyan, Pastor. Praise the Lord. Pakpakan nga natin ng Panginoon. Kinabahan tuloy ako eh. Kaya, praise God. Ganun ang salita ng Diyos. Maaasahan natin. No? Mapagkakatiwalaan natin.
Pag sinabi ng Panginoon ang isang bagay, hindi pwedeng mapabulaanan. No. Hindi pwede, mga kapatid ko, na pag sinabi niyang sino mang sumampalataya ay maligtas, hindi pwedeng hindi niya sabihin yun, kasi hindi totoo. Kaya kapag sumampalataya ka sa Diyos, maliligtas ka. This is trustworthy saying. Pag naniwala ka sa salita ng Diyos, mga kapatid ko, ito'y totoo. No? Pag sinabi niya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, maniwala ka. No? Hindi yung isang salita lang paniniwala mo, yung ibang salita hindi mo paniniwalaan. Yung salita ng Diyos, pag narinig at nabasa mo yan, totoo yan, kahit sino pa ang magdala. Kahit bata pa ang magdala niyan. Kahit si Timoteo ay bata pa, pag sinabi niya yung salita ng Diyos, di magbabago yun. The Word of God never been changed. Mga kapatid. Hallelujah. Hope in living God. Merong pag-asa sa ating Panginoon. Maraming tao, nauubusan ng pag-asa eh. Lalo na pag nauubusan ng pera. Di ba? Pag nauubusan ka ng pera, parang nauubusan din yung pag-asa mo. Lalo na pag dumarating na si Judith. Judith! Kumakatok mo sa punti sa Judith. Tang! Nak! Judith, no? Karamihan ng lagi yun. Judith na. Magbayad ka na. Wala due date na lang. Bayaran ng bahay, no? Pag di ka sumahod, ano kaya gagawin ko? Walang sahod. Naggastos mo na, nautang mo na, magbabayad ka na. No? Naubusan ka na ng pag-asa bisan. No? Buti nilang, there is a one who living God. Yeah. Kaya kung wala kang pag-asa, merong isang buhay na Diyos na pwede nating asahan. Amen? Isang Diyos na laging tapat sa kanyang salita. Isang Diyos na maaasahan in time of needs. No? Sa oras ang Diyos, hindi yan, mga kapatid ko. No? Hindi yan mauuna sa'yo. Hindi rin mauhuli, mga kapatid ko. Laging nasa eksakto. No? Pag kailangan mo na in times of need, God will be there, knocking at your door. Knocking into your heart. No, it will come into your mind, oh Lord. Meron pala akong Diyos, hallelujah, na maaasahan. Amen? Yun yung pinakikilala mga kapatid ko ni Timoteo doon sa church. Yun yung sinasabi ni sulat ni Pablo tungkol kay Timoteo. Meron tayong Diyos na maaasahan. Meron tayong pag-asa sa Diyos. Merong buhay na Diyos na hindi natutulog kailanman. Natutulog ba ang Diyos? Amen. Parang kay Gary yun no? Kasi hindi lahat ng oras pare-pareho no? Oras dito. Anong oras na? Sa Amerika, iba oras. Sa Pilipinas, iba oras. Sa ibang lugar na naman, ibang oras. Pag nag-pray yun, natutulog ka, hindi maririnig yun. Kaya siguro, hindi yata natutulog talaga ang Diyos. Kasi iba-iba yung oras ng tao Lahat yan nagpipray. Sabay-sabay yung magpipray. Lahat yan, ang dami-dami. No? Merong isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na kayang pakinggan ang lahat ng sinasabi ng mga mananampalataya. Merong isang Diyos, no? Magtiwala tayo, mga kapatid ko. Maniwala tayo, mga kapatid ko. No? Na may Diyos na handang makinig sa atin. Wala na nakikinig, meron pang isa. Yan ang ating Panginoon, mga kapatid. Sabi ni Pablo, command and teach. No? Mangaral ka, magturo ka. Sabihan mo sila. No? Embrace nila yung salita ng Diyos. Embrace nila yung pangako ng Diyos. Hindi all means, no? Alala ko, mga kapatid ko, meron sinabi rito. Sa Romans chapter 8, verse 24 and 25. For in this hope, we were saved. But hope that is seen
is not hope at all. Yung pag-asa natin, mga kapatid, na makapagliligtas sa atin, mga kapatid ko, dapat hindi ka agad nakikita ito o hindi ito visible. Kaya ang sabi niya rito, kung ang pag-asa ay nakikita, hindi ito pag-asa. No. Kaya kung tayo aasa sa mga literal na bagay na ating nakikita, na akala mo yan na yung pag-asa mo, nagkakamali ka. Hindi yan pag-asa. No. Kapag yung iniisip mo ang iyong kalagayan, ang iyong secular, ang iyong kalagayan, ang iyong katayuan sa ngayon, mga kapatid ko, yan na yung pinakapag-asa mo. The Bible clearly says, but hope that is seen is no hope at all. Kung kala mo yan yung pag-asa, hindi yan, mga kapatid. Who hopes for what they already have, but if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. Dapat yung pag-asa natin. Yung katiyakan ng pag-asa natin. Kung naniniwala ka, iintayin mo ito, mga kapatid ko, na may pagtitiis. Amen? Yan yung pag-asa, yan yung faith eh. Faith is a substance of things not hope, not seen. Hindi ito nakikita, pero naniniwala ka. Pag-asa, mga kapatid ko, na hindi pa dumarating sa iyong kamay, hindi pa nakikita yun ng iyong mata, mga kapatid ko. Hindi pa narinig yun ng tenga mo. Pero may pag-asa, mga kapatid ko. Lahat ito nakakabit kasi sa Diyos eh. No? Kaya yung pag-asa natin sa Diyos, kasi ang Diyos di nakikita. No? Hindi nakakabit sa Kanya lahat ito, yung mga bagay na pag-asa. Ibig sabihin, kung gano'n ang pag-asa natin, mga kapatid, meron tayong katiyakan. Yung pinaniniwalaan mo, totoo, mga kapatid. Kasi mismo sabi ni Pablo, kung pag-asa, nakikita mo lang pag-asa mo, hindi pag-asa yan. Kung maasa ka lang, mga kapatid, sa kalagayan mo, sa bahay mo, sa trabaho mo, sa kayamanan mo, sa talino mo, sa kasikatan mo, no? Hindi mga pag-asa yan. Lahat yan kukupas. 1 taon lang, minsan may sakit na. 2 taon lang, minsan wala na. 5 taon lang, minsan nasunog na. 10 taon lang, minsan kulubot na. Sorry po. Totoo, mga kapatid. Totoo ba o hindi? Lahat ng visible na bagay, kumukupas siya. Isa lang hindi, yung plastic eh. Kahit 100 years na eh. Plastic pa rin eh. Di ba? Amen. Lahat ng bagay, mga kapatid ko, kumukupas. Praise the Lord. Kaya kung magtagal tayo, bilisan natin. Makakapusin ako ng sasabihin eh. Set a positive example. 11 and 8 ng verse na natin binasa, mga kapatid ko. Be an example and teach them. Example. Praise God. Si Pablo, meron siyang, alam niyo mga kapatid ko, bilang lingkod ng Diyos. Si Pablo, kilala natin, magaling na orator si Pablo, magaling na writer si Pablo, mga kapatid. Kaya sinabihan niya ito si Timoteo. Sabi niya, Timothy set a standard for believers in his speech. No? Pati pala yung pagsasalita, mga kapatid ko. No? Paano kaya yung salita na? Standard. No? Alam niyo yung word na ganong salita? Ibig sabihin, hindi ka pa bago-bago. Hindi pwedeng ngayon, Kristiyano ka bukas, hindi. Ngayon, nakikinig ka ng salita ng Diyos, bukas, hindi. No? Ngayon, mga kapatid ko, ang bango-bango mo, amoy Kristiyano ka, bukas, hindi. No? Kasama mo yung mga Kristiyano, Kristiyano ka rin. Pag di mo nakasama, hindi ka na Kristiyano. Naka-standard ka. Kung ano yung nasa labas, yun yung nasa loob. Kung ano yung nakikita, kahit hindi siya nakikita, yun pa rin siya. Mga kapatid ko. Hindi siya pa bago-bago, mga kapatid ko. Hindi siya unyango. Ano yung unyango? Kung ano yung matapatan niyang kulay, ganun yung kulay niya, mga kapatid.
He set the believer standard, conduct ng kapatid ko. Alam niyo yung conduct? Merong isang rito, example about the conduct. 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Bilisan ko na mga kapatid. Do not be misled, bad company corrupt good character. Hindi ako nagsabi doon. Sabi ng salita ng Diyos. Ang masamang kasama, sabi niya gano'n, no? Huwag kayong padaya. Ang masamang kasama, sumisira ng magagandang asal. Kaya kami kasabihan, no? Sabihin mo yung kaibigan mo at sasabihin kita kung sino ka. Makita mo mga kapatid ko, no? Mga manginginom, sumama rin, manginginom. Isang araw, manginginom ka, sige. Puro mga nagsusugal yun. Huwag ka punta rin, mga nagsusugal yun. Sabihin mo, hindi, may, lang ako, may antag ito, share-sharean lang ako. Sa sugalan ka, o share ka, nasa loob ka ng sugalan. Di ba? Amen. Conduct. Yung asal natin, yung ugali natin. Sabi ni Pablo, huwag kang sasama. Masisira yung magandang asal mo. Mapupulaan ka. Kaya tinuturo mga kapatid ko ni Pablo, yung ating pagiging Kristiyano should be a genuine Christian. Ang hirap minsan, no, mga kapatid? No? Madalas ang hirap. Tingnan, palitan na natin. Love. Wow, ito maganda, love. Gumagaan yung pakiramdam ko, no? Love. No? Yung isa sa maganda mga kapatid ko, pero sinabi rito si Pablo about love. Sa Romans chapter 12, verse 9, love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good. Maging langtay ang pag-ibig mo, maging malinis ang pag-ibig mo, maging tuwid ang pag-ibig mo, maging puro ang iyong pag-ibig. Kamuhian mo ang masama, panindigan mo ang mabuti. Stand what is right. Stand into your faith. Stand, mga kapatid ko, no? That is pure love. Ganun yung pag-ibig, no? Kasama mo siya, hindi mo siya kasama pag mahal mo siya. Walang pagdududa, mga kapatid, no? Amen. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 13, verse 3, no? If I give all I possess to the poor, and I give my body to hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Ibigay ko man lahat ng tinatangkilik ko dun sa mga mahihirap. Ipamudmud ko yan. No? Ipagawa ko, ibigay ko lahat-lahat. Ubusin ko yung yaman ko, ibigay ko sa kanila. Sabi pa nga niya, kahit sinugin pa tong katawan, para sa kanya. Pero kung walang pag-ibig, walang kwenta. Tinuturo ni Pablo. Alam niyo bakit binigyan ko kanina mga kapatid ko yung tinatawag na we toil or we labor and we strive. Kasi yung tamang paglilingkod sa Panginoon, we need to strive. No? We need to, sometimes we oppress. No? Ganun may hardship talaga ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang ito, praise the Lord and hallelujah. Amen! Ligtas ka na! No? Hindi ka no, mga kapatid. No? Kailangan tuwid ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Makita ka, hindi ka mapulaan. Kung makita kami ni Brother Seroy, no? Magkasama kami, nagdatagi kami ng Red Horse. Tapos naabutan nyo kami sa bahay, ano sabihin nyo? Praise God, Brother Seroy. Praise the Lord, Brother Joe. Amen. Kagano'n ako, amen. No?
Kampay. No? Maniwala pa kaya kayo sa amin? No? Siyempre hindi. No? Kailangan yung paglilingkod natin malinis. May tao, walang tao. Kaya nga doon, no, standard for the believers in this speech. Amen. Mabigat siya. Hinay-hinay, basta kanunay. No? Dahan lang tayo mga kapatid ko. Listen natin. Spirit. Praise the Lord. Ito, spirit, medyo maganda rin ito mga kapatid ko. 1 Corinthians chapter 2, verse 4. Amen. Saan ba yun? Lumagpas ko. Sabi rito, my message is and my preaching were not with wise and persuasive word, but with the demonstration of the Spirit's power. Pag nangaral ka, no? Hindi dahil ayon o sa karunungan ng tao, mga kapatid ko. Dapat yung salita mo, merong tinatawag na kalakip ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Hindi talinong galing sa tao lang. Kasi talinong galing sa tao, wala namang pangako doon eh, walang pag-asa, no? Alam siguro nangangaral sa inyo, magaling manalita. Pero salita lang, no, mga kapatid ko, no? Pero yung nangangaral, kasama yung banal na Espiritu Santo ng Diyos, no? Kasi pag yung mangangaral, nandun yung banal na Espiritu Santo ng Diyos, magtuturo siya ng liwanag, no? Para siya isang madilim na lugar, para siyang ilawan. Na kapag kung saan pupunta yung ilawan, lumiliwanag lahat ng dinadaanan niya. Kaya lahat ng sinasabi niya, naiintindihan mo. No, pag mag-isa ka na lang, yun yung sabi ni Elder Joe, yun yung sabi ni Pastor Ron, yun yung sabi ni Pastor Sherwin. No? Ito yung sinabi niya, no? Yun, tumatanim sa isip mo, tumatanim sa puso mo, nagliliwanag sa iyo, ikaw mismo na nagiging maayos ka, no? Yung salita ng Diyos pumapasok sa puso mo, nananahan siya. Nung marinig mo yung salita ng Diyos, no? Hindi dahil sa kanyang karunungan at katalinuhan, mga kapatid, kundi yung tinatawag na banal na Espiritu Santo ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Tuloy tayo mga kapatid. Faith. Wow. Faith. Alam natin yung faith, no? What is faith? Hebrews chapter 11. Sinabi ko na kanina, no? 1 Corinthians, mga kapatid ko. Balik natin dito. Sa Romans chapter 10, verse 8. Sabi rito, but what does it say? The word is near you, it is your mouth and your heart that is the message concerning faith that we proclaim. Ngunit ano ang masasabi nito? Malapit sa inyo ang salita na nasa bibig, nasa inyong puso. Ito'y ang salita ng pananampalataya ng aming ipinangangaral. Yun yung faith natin. No? Lapit sa ating bibig, malapit sa ating puso, mga kapatid ko. Pananampalataya, no? Pinangangaral lang sa ganun. Yun yung faith natin. No? Sabi nga sa Romans chapter 10, 17, ang pananampalataya ay nagsimula sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos, dumarating ang tinatawag na pananampalataya. Kaya nagkakaroon ka ng unawa, lumalago yung paglilingkod sa Diyos. No? Hindi pwedeng hindi ka makikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. Purity. 1 Peter chapter, yung halimbawa, 1:22. Now that I have purified yourself by obeying the truth, so that you have sincere love for each other. Love one another deeply from the heart. Ito medyo, yung purity, gano'n, no? Yung malinis, mga kapatid, no? Sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa pag-ibig natin sa kapatiran. No? Hindi, ang bait-bait mo, pagkaharap ka, pag nakatalikod ka,
Na, hindi gano'n, no, mga kapatid ko. Pag-ibig natin sa Kanya, walang plastic, no. Pag-ibig mo sa kapwa mo, hindi lang sa kapatid mo sa Panginoon, no. Dapat gano'n. Sabi rito, ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari sa inyo ang tapat na pag-iibigan. No? Bilang magkapatid naway maging maalab at taos puso ang inyong pagmamahalan. Ganun yung pagmamahalan bilang magkakapatid sa Panginoon. Hindi siya nababalutan ng kaplastikan, hindi siya nagbabalutan ng kayabangan, hindi siya nababalutan, mga kapatid ko, ng kalokohan, hindi siya nababalutan ng pagkukunwari, hindi siya pure, mga kapatid, no? Hallelujah. Praise God, no? Alam nyo, masarap sa Panginoon maglingkod ng tapat. Maglingkod ka, no? Hindi ko naman walang masabi. Talaga may masasabi, mga kapatid ko, no? Pero nandun yung pagsisumikap mo. Nakikita mga kapatid ko, no? Minsan may mga kapatid na pag lumapit siya, gaan-gaan ang pakiramdam mo. Parang gusto mo lagi siya nandoon sa bahay mo. Kasi iba yung feeling niya kapag nandoon siya, no? Para bang may dala siya, mga kapatid ko. Alam mo yung, pag ikaw kasi kasama mo lagi ang Diyos, no? Kasama mo lagi ang Espiritu Santo ng Diyos. Kahit siya ka mapunta, no? Nagkakaroon ng kapayapaan. Kasi Jesus Christ, kung siya pupunta, lagi niya dala yung peace. Kaya nga nung pagpapasok siya, hindi na siya kumakatok eh. Dapat ka magulat ka kasi hindi siya kumatok eh. Di ba? Pero siya pag pumapasok, kahit hindi siya kumakatok, sinasabi niya kaagad, peace be with you. Saan man pupunta ang Panginoon, laging may kapayapaan. Laging may tagumpay. No? Laging may nabubuhay na patay. Merong may mga gumagaling, mga kapatid ko. No? Kung siya sa pupunta, mga kapatid, nagkakaroon ng kakaiba doon sa lugar. No? Yung mga may sakit, gumagaling. Praise God. No? Kaya pag ikaw pumunta sa kapatiran, no? Di Brother Coco, minsan nagkaroon kami ng BS. Gumitingin lang kita, Brother Coco. No? Nagkasakit yung amo niya. Nung kinamusta niya, tapos lumabas siya, sabi niya, bumaba na siya. Naalala niya, kailangan ko palang ipag-pray yung amo ko. Siyempre, pag amo mo, CEO, mataas, nandun sa stage ng mataas, ikaw, driver ka lang, o ikaw ay, ano ka lang niya, tauhan ka lang niya, parang, pagpipray ko ba to o hindi? Lakas ng loob ni Brother ko, niya, Sir, I will pray for you. Sabi ng boss niya, okay. Ipray naman si Brother ko. Praise God, no? Sa kanyang pamumuhay bilang anak ng Diyos, may dala siyang kapatiran. Ang pangalan mo, Brad, nakalimutan ko. Reggie. Invite ni Brother Coco, yung mga kapatid. No. Yung bilang Kristiyano, nakikita sa'yo, mga kapatid. Kaya nga ka nakakapagdala ng kaluluwa. Kasi nakita niya yung kaano mo. Yung tama mong gawa, mga kapatid. No? Praise God. Subukan mong wala kang tamang gawa. No. Puro tama daw. Praise the Lord. That's tayo dyan. Dito na tayo, mga kapatid ko. Devote to ministry. Oh. Everybody say, devote to the ministry. Devote to the ministry. Devote. Devoto, di ba? Mga devoto, di ba? Pagka yung mga Catholic, pag sinabing devote, di ba? Dala-dala nila yung ano nila, no? Devote. They are devoted, mga kapatid ko. Kahit sila magpunta, dala-dala nila yung kanilang ano, no? Yung kanilang poon, no? Mga kapatid ko. They are zealous for worshiping God. No? Sabi ni Pablo, until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching and to teaching. Tinuturuan niya, mga kapatid ko, si Timoteo, mga kapatid ko, na maging devoto siya. No? Habang wala pa ako dyan, mag-aral ka ng salita ng Diyos. No, magbasa ka ng salita ng Diyos. Praise God. Bakit kaya? John chapter 5 verse 39. Sabi rito, you study the scripture diligently because you think that in them you have eternal life. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, malalaman mo na dito ay mayroong buhay na walang hanggan. These are the scriptures that testify about me.
para ipakita din ng ating Panginoong Sus. Nagsasabi siya. Ang Diyos ang may sabi niyan, mga kapatid ko. Ano pa? Itong maganda. Isaiah 34 verse 16. Look in the scroll of the Lord. Sabihin yung salita ng Diyos. None of this will be missing. Walang magkukulang. None one will lack of her. Walang magkukulang. Walang mali, mga kapatid ko. No? For it is His mouth that has given the order, and His Spirit will gather them together. No? Salisikin mo ang kasulatan sapagkat iniisip niyo sa pamagitan nito ay magkakaroon kayo ng buhay na walang gan. Ang mga ito ay nagpatutungkol sa akin, sabi ng Panginoon. Yung saliksikin, ang aklat ng Panginoon, basahin. Sabi ni Isaias, kahit isa man sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mga ngailangan sa kanyang kasama. Sapagkat tinutos ng aking bibig at pisanin sila ng kanyang espiritu. Yung salita ng Diyos, no? Hindi magkukulang ito. Hindi mga ngailangan pa. Pagka sinabi niya ng salita ng Diyos, mga kapatid ko, hindi na ito hahanap pa para mapatunayan pa ito. No? Praise the Lord. Sinabing, merong buhay na walang hanggan, may buhay na walang hanggan. No? Pag sinabing kumatok ka, pagbubuksan ka. Pag sinabing maghanap ka, makakasumpong ka, mga kapatid ko. Pag sinabing manghini ka, bibigyan ka. Diyos naman may sabi niya. Hindi magkukulang, mga kapatid ko. Ang salita ng Diyos. No? Sa lahat ng aspeto, natatakot ka. Panginoon ng sagot. Nangangailangan ka, Panginoon ng sagot. May sakit ka, Panginoon ng sagot. No? Nakasulat siya, hindi magkukulang. Hindi mangangailangan. Hindi kailangan ng dictionary para patunayan yung salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ganyan yung salita ng Diyos, mga kapatid ko. Salasikin mo, basahin natin. Tinuturuan tayo para lumago tayo. Maintindihan natin yung salita ng Diyos. Sabi niya, isa man sa mga ito, di magkukulang. Amen. Kaya malapit na tayo. Sa 40 na. 2 na lang. Stewardship of the gift. Do not neglect the gift that is in you. Yung mga gift tayo sa Lord. May mga ministry sa atin ng Panginoon. May ginawa sa atin ng Panginoon. Mga regalo sa iyo ng Diyos. Mga patalentong ipinagkaloob sa inyo ng Panginoon. No? Gift sa pangangaral. No? Gift sa pag-awit, sa pagtugtog ng gitara. No? Talento sa music. Talento sa salita ng Diyos. Talento sa pag-akay ng kaluluwa, mga kapatid ko. Meron kayong gift, pag-akay ng kaluluwa. Meron kayong gift, pag pinapatungan nyo, pinagpipray nyo yung kapatid, gumagaling siya. That is gift, mga kapatid ko. No? Ikanya-kanya tayong gift, no? Ano pa, mga kapatid ko? Gift, marami kang pera. Ang sakap na. Gift of money. Meron kang gift of money, no? Takbuhan ka ng mga kapatiran, no? Okay lang. Kaysa akong tumakbo, di ba? Ano ba maganda? Ikaw yung magbigay o ikaw yung hihingi o tatanggap? Di ba? Kundi, ibig sabihin, pag ikaw yung nagbibigay, ikaw ang source. Hindi ka nauubusan. Lord, sana kami lahat ganun. Hindi lahat ganun, mga kapatid. No? Pag-aralan natin yung gift. Gift is parang charismatos in the ancient Greek of the New Testament. Gift is charisma given freely by grace. Yan yung pinaka-example nyo. No? It is a gift. Laying on hands. Ito, yung may tinatawag na etymology, mga kapatid ko. Yung ano pala, a gift is a charis, no? Derived from the charis, means grace. No? Tinatawag na regalo or biyaya ng Panginoon.
Kaya sabi din to ay given freely by grace. No? Yun yung pinakano niya. Yung tinutukoy niya dito mga kapatid ko about si Pablo, sabi, it's highlighting the divine gift received from ministry and service. Yun yung pinakinano niya. Kaya ginamit niya yung word na charismatos, mga kapatid ko. No? Yung mga gift ninyo, patungkol sa tinatawag sa service sa ministry sa Panginoon. Pag-lay of hands, mga kapatid ko, o anumang klase ng gifts na binigay sa inyo ng Panginoon, yun yung tinutukoy dito mga kapatid ko, the stewardship of the gift. Kailangan, kati ng ilong ko, sino kayo namatay? Yan, naalala ko dati yung kaibigan ko Kati ng ilong ko. Jo, bakit? Siguro may namatay na Kung maloko pa nga Praise God. No? Ganun yung tinatawag nating ministry sa Panginoon. Meron tayong mga gift, pero kailangan natin ng stewardship. No? Kailangan mong pakaalagaan yan, pakaingatan yan mga kapatid ko. Dapat mong palaguin yung gift na binigay sa'yo ng Panginoon. Huwag may tago. No? Huwag may tago. Sabi nga, huwag may tago sa ilalim ng lampara. Huwag may itago sa ilalim ng baul, mga kapatid ko. No? Gamitin mo, paggamit ka sa Panginoon. No? Palagay mo yan sa gawain ng Panginoon. Pagpatong ng kamay. No? Pag nakabalita kung mayroon kang gift of healing, no? Nabalita mo, sister, may problema yung kanyang anak, may problema yung kanyang nanay. Kung magtubili, mga kapatid ko, na lapitan mo. Tawagan mo siya, sis, pag-pray kita. No? Kasi ganun hindi naman lahat may gift ng healing, no? Sabi ni Pablo, hindi lahat, no, mayroong gift ng healing. Hindi lahat pastor. Hindi lahat, no, kung kumbaga in-specific niya doon yung iba't ibang klase ng gift, mga kapatid. Malay nyo, meron kayong gift of healing sa Lord, no? Bigay ng Panginoon sa inyo yan, mga kapatid ko. Pag-pray mo. Mga kapatid may problema sa bahay, no? Pag-pray mo, no? As pag-pray mo rin ako, baka may gift ka na para, no? Tag ito, taasan yung sahod ko, no? Amen. No? Pag-pray mo sa Panginoon, no? O kaya, yung mga walang trabaho, pag-pray mo, magkaroon ng trabaho, mga kapatid ko. Praise the Lord. No? It's a gift, no? Sa prayer sa Lord. Alam niyo mga kapatid ko, no? The fervent prayer, no? Sabi sa Santiago, fervent prayer is availeth much. No? Ang dalangin ng isang matuwid, no? Ay lalong mainam, no? Praise God. Yun, konti na lang. Tapusin na natin. Praise the Lord. Ayan na, 15 na po, spiritual gifts. Praise the Lord. Mayroon pa kasi tayo, ayaw na, ayun. Mark chapter 16, verse 17 to 19. Ayan yung tinatawag na gifts. Yung binanggit ko kanina, no? The sign will follow and those who believe. In my name, they drive out demons. Baka meron kayong ganyang gift, no? Yung may mga demonyo, mga kapatid ko, palayasin ninyo. Tayo sa bahay, pag maraming demonyo, palayasin nyo lahat, mga kapatid. They will speak with new tongues. Yan, may mga gift. They will pick up snake with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on the sick, and the few, they will get well, or they will recover, mga kapatid ko. Yan yung mga gifts, mga kapatid ko. Okay, tapos na tayo. Ay, salamat po. 15. Praise God. Be diligent in this matter, give yourself wholly to them so that everyone may see your progress. Sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan yan, mga kapatid. No? Kailangan lumalago ka. No? Maging ano ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Maging silos ka sa paglilingkod sa Diyos. Maging tapat ka sa paglilingkod sa Diyos. Hayaan mong lumago ka, makita ng lahat, mga kapatid ko, na lumalago ka sa gawain ng Panginoon. Sa 1 Corinthians chapter 1 and 2, sabi rito,
we are beginning to commend ourselves again, or we need, or do we need, like some people, letters of recommendation to you or from you yourself are our letter, written in our hearts, known and read by everyone. No? Yan tayo mga kapatid ko. Kailan lumalago? Yung progress mo, yung diligence mo sa paglilingkod sa Panginoon, binabasa ka ng lahat. No? Kaya nga sabi ni Pablo, kayo na mga pinangaralan ko, ano pa? Sabi niya, diba nakita nyo kayo yung mga nilagay sa puso namin. No? Kayo'y binabasa ng lahat ng tao. No? Kapag ang mga tao, pag lumampas tayo dito, mga kapatid ko, wala tayong paglago lahat, para tayong kabot mga kapatid. No? Kaya lang lumalago. Huy, bro, pati hindi ka naman ganyan Iba na itsura mo No, yan. No? Tapos wala naman. Di ba? Dati may red doors ka lagi sa kamay Ngayon wala na Praise God. No? Kaya malago ka sa paglilingkod sa Lord. Praise God. No? Binabasa kasi tayo ng lahat ng tao. Tapos na tayo mga kapatid. Ayun, stay in doctrine. Manatili tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Manatili tayo sa doktrina. No? Sabi rito, careful, watchfulness. Amen. Watch your life in doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and the hearers. No? Amen. Persevere for salvation. Yan tayo, no? Paano kailan lagi tayong nananatili, mga kapatid ko? Manatili ka sa kaligtasan. Manatili tayo, mga kapatid ko. Bantayan mo ng mabuting pamumuhay mo. Pagtuturo mo sa Panginoon. Conclusion na kagad tayo. Sobrang bilis ko magpindot. Iligtas mo yung sarili, hindi mo. Amen. Parang nagmamadali na tuloy. Hindi naman ako nagmamadali. Praise God. Amen. At least siguro hindi naman nagkulang, mga kapatid ko. No? Balik tayo rito, mga kapatid, sa ating text. That is why we labor and strive. Sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kailangan natin, mga kapatid, magbantay. Sa paglilingkod natin, we need, yung ating pananampalataya, parang sinasabi niya, panindigan mo. Panindigan nyo. Ang pananampalataya, magpakatapang kayo, magpakatatag kayo. Hallelujah. Praise God. No? Be on your guard. Stand firm in the faith. Stay in the doctrine. Stand firm. No? Stay. GICM. No? Matili kayo sa church na to. No? Kung di man dito, stay kayo sa ibang church. Okay din naman. Basta sa church. Pero pag pinangangaral ng demonyo, okay doon. No? Pag pinangangaral, maging huwaran kayo, maging mabuti kayo, mga kapatid ko. Sige, no? Maglingkod kayo ng tapat sa Diyos. Yes. Pag nasa Pilipinas na kayo, mga kapatid ko, no? Wala naman GICM doon. No? Praise the Lord. Hindi lang kung saan kayo komportable. No? Nandun kailangan salita ng Diyos, mga kapatid ko. Stay it. Be strong, courageous, mga kapatid. Ayun. Tapos na. Ay, salamat. Praise the Lord. Alam niyo sa Matthew chapter 16, verse 14, before my final message, alam niyo yung paglilingkod natin sa Panginoon. Yeah. Nais ko sanang basahin ito, mga kapatid ko. Yung paglilingkod natin sa Lord. Sige lang. Kunin ko na lang. Ako na lang, mga kapatid ko. No? Bibilisan ko lang. Gusto ko lang basahin ito, mga kapatid ko. This is about the last days.
Wala naman sigurong Amerikano rito, no? Excuse me, meron. Okay. Sabi rito sa 6, makakarinig kayo ng mga digmaan at usapan ng mga digmaan. Mag-ingat kayo at huwag mabahala sapagkat kailangan mangyari ito. Ngunit, hindi pa ito ang wakas. No? Maraming, siguro yung kung gera-gera lang, sunod-sunod yung gera ngayon. No? Lulusob ang mga bansa laban sa ibang bansa at magdidigmaan sa mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Subalit, ang lahat ng mga ito ay simula pa lamang ng paghihirap katulad ng paghihirap na katulad ng nasa panganganak. Yan. Pagkatapos ay dadakpin kayo upang pahirapan at kayo'y papatayin. Tinuturuan dito mga kapatid ko yung mga believers, no? Yung mga mananampalataya, yung mga Kristiyano. Pagkatapos ay dadakpin kayo upang pahirapan at kayo'y papatayin, kayo'y kamumuhian ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan, sabi ng Panginoon. Maraming tatalikod sa pananampalataya, magkakanulo sa isa't isa at mapopot sa isa't isa. Maglilitaw ang maraming huwad na propeta at lilinlangin ang marami. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, marami ang manlalamig sa kanilang pag-ibig. Sabi rito sa 13, may promise naman ng Lord. Ngunit ang matirang matibay hanggang sa wakas ay maliligtas. Ang ebanghelyo ng kaharian ay pangangaral sa buong bansa bilang patotoo sa lahat ng bansa pagkatapos darating ang oras. Praise God. Hallelujah. No? Sa paglingkod natin sa Panginoon, kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, inihanda tayo. Darating daw ito. Hindi naman ito kayang, kaya nga sabi ko sa inyo, ang salita ng Diyos hindi magkukulang. Darating ito, isang araw, mga kapatid, no? May tinuturuan kang maging matibay sa paglilingkod mo. Bakit tinuturuan kang mag-aral ng salita ng Diyos? May tinuturuan kang, mga kapatid ko, tumayo sa pananampalataya mo. Isang araw darating ito. No? Dadakpin kayo, dadakpin tayo, pahihirapan kayo, papatayin kayo, kamumuhian kayo ng lahat ng bansa, maraming tatalikod sa pananampalataya. Pagkakanulungan. No? Kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, nagpapakalakas tayo. Dahil isang araw, mga kapatid ko, kung dumating man ang mga bagay na ito, mga kapatid ko, no? We are ready, mga kapatid ko. Alam niyo yung mga kakataying tupa? Hindi naman kinakatay basta-basta yan. Pinagaganda yan, pinatataba yan, pinalulusog yan. Pinagaganda lahat, mga kapatid ko, lahat ng pwedeng i-progress niya, gagawin, mga kapatid ko, sa isang tupa. Lilinisin lahat, malulaguin, patatabain, talagang maganda-gandang ibenta bago patayin. No? Ibig sabihin, ganun tayo. Palalaguin tayo ng Panginoon. Palalakasin tayo ng Panginoon. Patitibayin tayo ng Lord. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para isang araw kung darating na ito, mga kapatid, you are ready, mga kapatid ko. Hindi mo ipagkakanulo ang Panginoon. Hindi ka tatalikod sa pananampalataya mo, mga kapatid ko. Hindi ka malalamig sa pananampalataya mo, mga kapatid ko. Hindi ka uurong, mga kapatid ko, sa pananampalataya mo. You will ready to face now our destiny. Tayong lahat yung tumayo, mga kapatid ko, at nalangin sa Panginoon. Lord, salamat ng marami sa kabutihan mo, luwalatiin ka. Dakila ka. Maraming pong salamat. Hayaan mo, Panginoon, mabusog kami ng salita. Ikaw manatili. At hayaan mo, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, manal sa puso at isip namin. Hallelujah. Upang maging sandat at lakas namin ito sa aming pananampalataya. Maraming salamat. Luwalatiin ka sa aming kalagitnaan. Ito pa aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord.